9:09 ng umaga. Eksakto. Para kay John ang oras ay hindi lang numero sa kanyang mamahaling Swiss watch. Ito ay isang batas, isang relihiyon. Bawat minuto ng kanyang araw ay nakaplano, bawat galaw ay kalkulado. Ngayon, isang multimilyong pisong investment sa bagong wing ng St. Luke's Medical Center ang nakasalalay sa isang pulong na magsisimula sa loob ng 10 minuto. Amoy antiseptic ang hangin sa labi ng ospital. Malinis, payapa, kabaliktaran ng magulong mundo ng negosyo na kanyang ginagalawan. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, ang marahan at ritmikong tunog lang ng kanyang leather shoes sa makintab na sahig ang maririnig. Nakaplansa ang kanyang navy blue suit walang gusot. Ang kanyang itim na briefcase ay mahigpit na hawak sa isang kamay, habang ang isa naman ay handa ng kunin ang telepono para sa anumang agarang tawag. Pagpasok niya sa elevator, pinindot niya ang PH para sa penthouse level kung saan naroon ang boardroom. Habang umaakyat ang elevator, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang mukha ng tagumpay, isang mukhang walang puwang para sa anumang aberya. Ngunit pagbukas ng pinto ng elevator sa ika-4 na palapag, isang maling pagpindot dahil sa pagmamadali, isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang perpektong mundo. Hindi boardroom ang nakita niya, hindi mga taong naka-corporate attire, 3 maliliit na batang babae, magkakamukha, siguro'y hindi lalagpas sa 5 taong gulang. Magkakayakap sila sa isa't isa, ang maliliit nilang balikat ay nanginginig sa gitna ng pasilyo sa tapat mismo ng malaking pintuan na may nakasulat na Intensive Care Unit. Ang kanilang mga iyak ay hindi malakas, hindi parang nagwawala. Ito ay isang mahinang hikbi, isang tunog ng kalungkutan na tila napakabigat para sa kanilang maliliit na katawan. Natigilan si John. Ito ay wala sa kanyang schedule. Ang ganitong eksena, magulo emosyonal, hindi perpekto, ay walang lugar sa kanyang mundong maingat na binuo. Ang unang instinct niya ay tumalikod bumalik sa elevator at kalimutan ang nakita. Hinihintay siya ng board members. Milyon-milyong piso ang nakataya. Pero hindi gumalaw ang kanyang mga paa. May kung anong puwersa sa imahe ng 3 batang magkakamukha magkakayakap na tila iisang nilalang na sugatan ang pumipigil sa kanya. Hindi ito simpleng awa. May kakaibang bigat, isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay tila napakaingay sa tahimik na pasilyo. Lumuhod siya para maging kapantay nila at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pilit niyang pinalambot ang kanyang boses na sanay sa pag-uutos. "Hi," sabi niya. "Okay lang ba kayo? Nawawala ba kayo?" Umiling ang pinakamatangkad sa 3, ang buhok nito ay nakatali sa 2 tirintas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. "Nasa ICU po si mama namin. Bawal pa daw po kami pumasok." "May darating ba para sunduin kayo ang papa ninyo?" tanong ulit ni John. Sabay-sabay silang umiling. Si mama lang po ang bulong ng isa pang bata na mahigpit na yumayakap sa isang luma, ngunit malinis na kunehong laruan. "Kami lang po ni mama." May kung anong kumirot sa dibdib ni John, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tiningnan niya ang mga bata. Ang kanilang mga mata, malalaki kulay kape at puno ng takot, ay may kakaibang pamilyaridad. Tila nakita na niya ang mga matang yon dati. Ang pinakamaliit sa kanila, si Zoe, ay humakbang palapit. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na parabang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang mamahaling kasuotan. "Kamukha mo po yung laging kinukwento ni mama," sabi nito sa isang boses na halos pabulong. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang pagbagsak ng stock market. "Anong pangalan ninyo?" Nauutal niyang tanong ang kanyang profesional na pagpipigil ay unti-unting naglalaho. "Ako po si Aya," sabi ng pinakamatangkad.
Siya po si Miyako, turo niya sa batang may hawak na kuneho. At siya po si Zo. Pagtatapos niya tumutukoy sa bunsong kapatid na nagsalita kanina. Bawat pangalan ay parang isang bato na inihagis sa kalmadong lawa ng kanyang alaala, lumilikha ng mga alon na hindi niya mapigilan. At ang mama ninyo, anong pangalan niya? Halos takot niyang itanong. Si Camille po mo, sagot ni Aya. Camille. Ang pangalan ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang kidlat. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang tawa nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang siya lang ang lalaki sa mundo. Naalala niya ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan at ang bigla nitong paglisan, isang maikling sulat lang ang iniwan na hindi na niya binalikan pa. Inakala niyang parte na lang iyon ng nakaraan isang kabanatang matagal nang sarado. Ngayon ang nakaraan na yon ay nasa harapan niya sa anyo ng 3 batang babae na may mga matang katulad ng sa kanya. Dahan-dahang tumayo si John nanginginig ang kanyang mga tuhod. Walang sinuman mula sa staff ng ospital ang lumalapit sa mga bata. Hindi katanggap-tanggap. Nagmarcha siya patungo sa nurses station. Ang kanyang pagpipigil ay napalitan ng namumuong galit. May 3 batang babae sa labas ng ICU room 402, sabi niya sa nurse. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Kanina pa sila doon. Pwede bang asikasuhin sila ng isang tao? Tiningnan siya ng nurse na tila naiistorbo. Opo. Sila po yung mga anak ni Miss Camille. Kaso po short-staffed kami at 5 taong gulang sila, putol ni John. Hindi na maitago ang inis. At takot na takot. Dapat may kasama sila. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Ang kanyang isip ay nagliliyab. Ang pulong, ang investment, lahat ng yon ay biglang nawalan ng importansya. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para tumawag sa board, kundi sa kanyang assistant. Carla, sabi niya nang may sagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay matigas walang puwang para sa anumang tanong. Cancel the meeting. Po, sir, pero ito po yung para sa St. Luke's wing. I said cancel it. Something more important came up. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Carla. Sa sandaling iyon, halos kasabay ng pagbaba niya ng telepono, tumunog itong muli. Nag-flash ang pangalan sa screen, Bianca. Ang kanyang fiancé. Napalunok si John. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, B. John, darling, nasaan ka na? Kanina pa naghihintay ang board. You're never late. Sabi ni Bianca sa kabilang linya, ang kanyang boses ay perpekto elegante at walang pasensya. Muli niyang tiningnan ang 3 bata. Nakatingin na silang lahat sa kanya ngayon, ang kanilang mga luha ay tumigil na napalitan ng pag-usisa. 3 pares ng mga matang kulay kape. Ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa kanyang napaka-organisadong buhay, nagsinungaling si John. I'm stuck in traffic, B. Grabe. Baka malate ako ng konti. Sabi niya, ang bawat salita ay tila dayuhan sa kanyang dila. Traffic sa Skyway, imposible. Sagot ni Bianca. I'll call you back. Sabi ni John at mabilis na pinatay ang tawag. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo ng ospital. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang kasinungalingan ay mabigat ang simula ng isang lamat sa perpektong buhay na kanyang itinayo. Hindi na siya si John ang bilyonaryo. Sa harapan ng 3 mukha ng pagtataka, hindi niya alam kung sino siya. Ang alam lang niya, hindi niya maaaring iwan ang mga ito. Hindi sa pagkakataong ito. Ang biyahe mula ospital patungo sa penthouse ni John ay isang paglalakbay sa pagitan ng 2 magkaibang mundo. Sa loob ng kanyang itim na European luxury car, ang amoy ng Italian leather ay hinaluan ng amoy ng juice na natapon ng kaunti sa sahig. Ang karaniwang katahimikan sa loob ng sasakyan ay napalitan ng walang tigil na mga tanong mula kay Mia. Bakit po ang bilis ng mga puno?
Mga babala, mula kay Aya Mia, huwag mong pindutin yan. At ang tahimik na pagmamasid ni Zoe mula sa kanyang car seat habang yakap-yakap ang luma niyang kuneho. Para kay John ang bawat tanong ay parang isang pagsusulit na hindi niya napaghandaan. Pagdating nila sa pribadong parking lot ng gusali, pinagmasdan siya ng gwardiya ng may pagtataka. Sanay itong makita si John na mag-isa o kasama ang kanyang perpektong fiancé na si Bianca. Ngayon, 3 maliliit na anghel na may magugulong buhok ang kasama niya. "Good evening, Sir John." Bati ng gwardiya pilit na hindi ipinapahalata ang pagkabigla. Tumango lang si John habang maingat na inaalalayan ang 3 bata palabas ng sasakyan. Ang pakiramdam ng maliliit na kamay na kumakapit sa kanya ay bago mabigat at nakakapanibago. Ang kanyang penthouse ay nasa pinakatuktok ng gusali, isang malawak na espasyo ng salamin bakal at puting pader. Minimalist, malinis, walang kahit isang bagay na wala sa lugar. Isa itong santuwaryo ng kaayusan, isang refleksyon ng kanyang buhay. O dati pala. Pagbukas pa lang ng pinto, tila isang maliit na hukbo ang sumalakay. Tumakbo ang 3 papasok, ang kanilang maliliit na sapatos ay nag-iwan ng bakas sa makintab na sahig na gawa sa Italian marble. Wow, ang laki! Sigaw ni Mia, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame. Agad nilang pinuntahan ang isang abstract glass sculpture na nakapatong sa isang pedestal. Sabay-sabay nila itong hinawakan. "Oh, huwag!" Sigaw ni John, naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Bababasagin yan. Agad namang umatras ang mga bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Sa isang iglap nakaramdam si John ng konsensya. Hindi sila sanay sa ganitong lugar. Hindi ito bahay. Isa itong museum. "Sorry?" sabi niya pilit na pinapakalma ang sarili. "Gutom na ba kayo? Anong gusto niyong kainin?" Nagkatinginan ng 3. "Pizza po." Sabay-sabay nilang sagot. Pizza. Wala siyang ideya kung paano umorder ng pizza. Ang alam lang niyang numero ay para sa mga fine dining restaurant, pero nagawa niya. Pagkatapos ng kalahating oras, isang delivery boy ang kumatok sa kanyang pinto. Hawak ang 3 kahon ng pizza. Ang tingin ng delivery boy sa kanya na nakasuot pa rin ng mamahaling suit habang napapaligiran ng 3 bata ay hindi mabibili. Naupo sila sa sahig ng sala. Kinain ng mga bata ang pizza. Gamit ang kanilang mga kamay, ang sarsa ay kumalat sa kanilang mga pisngi at sa mamahaling Persian rug ni John. Sinubukan niyang kumain gamit ang tinidor at kutsilyo, pero sa huli, sumuko na rin siya at ginamit ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng kalat, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sa eksaktong sandaling iyon, narinig niya ang tunog na yon. Ang matinis at ritmikong click-clack ng isang pares ng Christian Louboutin Hills sa pasilyo. Ang tunog ng pagdating ni Bianca. Parang binuhusan ng malamig na tubig si John. Bago pa man siya makatayo, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Bianca perpekto mula ulo hanggang paa. Ang kanyang pulang bestida ay bumagay sa kanyang maputing balat. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang pabango Chanel No. 5 ay tila isang deklarasyon ng giyera laban sa amoy ng pepperoni sa loob ng penthouse. Napatigil siya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng paghanga para kay John ay nanlaki sa pagkabigla na agad na palitan ng pagkasuklam. Tiningnan niya ang mga kahon ng pizza, sa mamahaling mesa ang mga mantsa ng sarsa sa rug, at ang 3 hindi pamilyar na bata na nakatingin sa kanya ng may takot. "John," sabi niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "What is the meaning of this?" Dahan-dahang tumayo si John, pinunasan ang kanyang mga kamay sa tissue. "Bianca, let me explain." "Explain." Ulit niya pumasok at isinara ang pinto sa likuran niya. Bawat hakbang niya ay tila isang paghatol.
Sino ang mga batang ito? Anong ginagawa ng mga ito dito sa bahay natin? Anak sila ng isang kaibigan. Nasa ospital siya. Paliwanag ni John, alam niyang hindi sapat ang mga salitang iyon. Isang kaibigan. Tumawa si Bianca, isang tawang walang kagalakan. John, hindi tayo nag-aalaga ng mga anak ng kaibigan. May mga hotel, may mga yaya para dyan. Look at this place. Para itong naging public playground. Itinuro niya ang isang crayon na naiwan sa puting leather na sofa. Ano yan? Bianca, kumalma ka. Huwag mo akong sabihang kumalma, John. Sigaw niya, ang kanyang perpektong postura ay nagsimulang mag-iba. May board meeting ka na hindi mo sinipot. Nagsinungaling ka sa akin para saan? Para maging babysitter ng mga batang kalye na ito. Huwag mo silang tawaging ganyan. Naramdaman ni John ang pag-init ng kanyang sariling dugo. Ang pagiging protektibo na naramdaman niya para sa mga bata ay mas malakas kaysa sa anumang takot na naramdaman niya kay Bianca. Bakit, ano ba sila sa'yo? Nanlilisik ang mga mata ni Bianca, hinahanap ang katotohanan. Huwag mong sabihing, John, huwag mong sabihing, hindi na kailangang tapusin ni John. Ang sagot ay nasa kanyang mga mata. Sila ang dahilan kung bakit mo ako iiwan. Tanong ni Bianca, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa galit at sakit. Pinagpalit mo ang kinabukasan natin, ang mga plano natin para sa isang pagkakamali ng nakaraan. Hindi sila pagkakamali. Matigas na sagot ni John. Huminga ng malalim si Bianca, tila sinusubukan na muling tipunin ang kanyang sarili. Itinuwid niya ang kanyang likod at tiningnan si John nang may matinding lamig. Kung ganon mamili ka, sabi niya, ang bawat salita ay parang isang patalim. Ako ang buhay natin, ang kinabukasan na binuo natin, o ang mga batang yan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ni Mia. Tiningnan ni John si Bianca, ang babaeng akala niya ay pakakasalan niya. At pagkatapos, tiningnan niya ang tatlong batang babae na nakasiksik sa likod ng sofa, takot na takot sa bagyong nagaganap sa kanilang harapan. Hindi na siya nag-isip pa, walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang pinto. Natigilan si Bianca. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon na para bang sinampal siya. Ano? Hindi nagsalita si John. Nakaturo lang ang kanyang daliri. Isang malinaw at hindi mababaling hatol. Ang hindi makapaniwalang ekspresyon ni Bianca ay naging purong galit. Isang primordial na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa isang mabilis na kilos, hinubad niya ang napakalaking diamanteng singsing sa kanyang daliri, ang singsing na nagkakahalaga ng isang bahay at lupa at buong lakas na ibinato yun sa kanya. Tumama ang singsing sa kanyang dibdib bago bumagsak sa sahig na gawa sa marmol, lumikha ng isang matinis at malungkot na tunog. Isang tunog ng pagtatapos. Pagsisihan mo ito, John. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay basag na sa galit. Mabulok ka sana kasama ng mga bastarda mo. Pagkatapos ay tumalikod siya, ang kanyang mga takong ay mabilis at galit na tumataginting sa sahig at malakas na isinara ang pinto sa kanyang pag-alis. Isang pagsasarang kasing lakas ng isang putok ng baril na yumanig sa mga salamin ng penthouse. Naiwan ang katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigaw ni Bianca. Nakatayo si John sa gitna ng sala, hindi gumagalaw. Ang kanyang dibdib ay bahagyang kumikirot, kung saan tumama ang singsing. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa sahig. Doon sa gitna ng perpektong puting marmol, kumikinang ang diamante. Isang simbolo ng isang buhay na perpekto, mayaman at maayos. Isang buhay na wala ng bisa. Narinig niya ang isang mahinang hikbi. Paglingon niya, nakita niya ang tatlong pares ng malalaking mata na nakatingin sa kanya mula sa likod ng sofa. Puno ng takot,
puno ng pag-aalala. Si Mia ay umiiyak na ng tahimik, habang si Aya naman ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dalawang kapatid na para bang kaya nitong protektahan sila mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Napabuntong hininga si John, isang hiningang naglalaman ng bigat ng desisyong kanyang ginawa. Wala na si Bianca. Wala na ang maayos niyang buhay. Ang natitira na lang ay ang kalat, ang mga mantsa ng sarsa sa Persian rug at ang 3 batang babae na ngayon ay buong-buo niyang responsibilidad. Tiningnan niya sila at sa kabila ng takot sa kanilang mga mata, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman sa piling ni Bianca, ang pangangailangan na maging isang tunay na sandalan. Nakatayo siya sa guho ng kanyang perpektong mundo, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nang tuluyan ng humupa ang alingaw-ngaw ng galit ni Bianca, ang katahimikan na naiwan sa penthouse ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan. Ang 3 bata ay nanatiling nakatago sa likod ng sofa, mga aninong nanginginig, sa gitna ng malawak na sala. Dahan-dahan lumapit si John. Lumuhod siya na para bang nagpapaamo ng mga mailap na hayop. Okay lang, sabi niya, ang kanyang boses ay paos at hindi sigurado. Wala na siya. Ligtas na kayo. Pero ang mga luha ni Mia ay naging ganap na iyak. Isang iyak na puno ng takot at pagkalito. Pagkatapos parang domino effect, sumunod na rin si Zoe. Si Aya kahit pilit na nagpapakatatag, ay nagsimula na ring humikbi habang mahigpit pa ring yakap ang kanyang mga kapatid. Nataranta si John. Napapaligiran siya ng 3 umiiyak na bata. Paano ito pinapatahan? Wala sa kanyang business manual ang protocol para dito. Gusto niyo ba ng ice cream? Alok niya ang unang pumasok sa isip. Umiling lang si Mia. Gusto ko si Mama, sabi nito sa gitna ng pag-iyak. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni John. Iyon ang isang bagay na hindi niya maibibigay. Dinala niya sila sa guest room, isang kwartong kasing linis at kasing walang buhay ng isang hotel suite. Isang malaking king-size bed, mga puting kumot at mga mamahaling painting na walang emosyon. Dito muna kayo matutulog ngayong gabi, sabi niya. Ngunit pagkakita sa malaki at malamig na kwarto, lalo lang lumakas ang kanilang pag-iyak. Ayaw namin dito, sabi ni Aya. Nakakatakot. Napasabunot si John sa kanyang buhok, isang kilos na hinding-hindi niya gagawin sa harap ng kanyang mga empleyado. Anong gagawin niya? Pagkatapos ay naalala niya ang mga damit. Suot pa rin nila ang mga damit na suot nila buong araw. Magpalit muna kayo ng damit pantulog, sabi niya. At doon niya napagtanto ang isa pang problema, wala silang dalang damit. Nagpunta siya sa kanyang walk-in closet, isang silid na puno ng daan-daang libong pisong halaga ng mga damit na panlalaki. Kumuha siya ng 3 pinakamalambot niyang puting t-shirt. Pagbalik niya, inabutan niya ang mga ito sa mga bata. Ang mga t-shirt ay parang bestida sa kanila, abot hanggang sahig. Ang tanawin ay dapat nakakatawa, pero para kay John ito ay isang malinaw na simbolo kung gaano kalayo ang kanyang mundo sa kanila. Pinahiga niya sila sa kama, ngunit ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Nagsiksikan sila sa gitna magkakayakap. Ang kanilang mga hikbi ay humina na, ngunit ang takot ay nanatili sa kanilang mga mata. Naupo si John sa gilid ng kama, hindi alam ang sasabihin. Pagkatapos sa isang iglap ng inspirasyon o desperasyon, nagsimula siyang magkwento. Hindi isang fairy tale na alam niya. Wala siyang alam na ganon. Sa halip gumawa siya ng sarili niyang kwento. May isang, Ariam. Simula niya, ang kanyang boses ay alanganin. Ang pangalan niya ay CEO at ang kanyang kaharian ay isang napakataas na gusali na gawa sa salamin. Isang araw dumating ang 3 maliliit na prinsesa. Ang kwento niya ay walang kwenta. Tungkol ito sa mga dragons na nag-hoard ng stocks at mga knights na gumagawa ng PowerPoint presentations. Pero hindi ang kwento ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang marahan at kalmadong tunog ng kanyang boses
Sa madilim na kwarto, unti-unti ang mga hikbi ay naging buntong hininga. Ang mga balikat na nanginginig ay kumalma. At isa-isa sa ilalim ng bigat ng kanilang kalungkutan at pagod. Nakatulog ang tatlong prinsesa sa kaharian ng CEO. Matagal siyang nanatiling nakaupo doon, pinagmamasdan ang payapa nilang mga mukha sa dilim. Ang dibdib ni Aya ay marahang tumataas baba. Yakap pa rin ni Mia ang kanyang kuneho. At si Zoe ang bunso ay nakasubsob ang mukha sa unan. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, isang pakiramdam ang bumalot kay John. Isang pakiramdam na mas mabigat kaysa sa anumang deal na isinara niya. Responsibilidad. Kinabukasan nagising si John sa isang panibagong uri ng kaguluhan. Hindi ito ang tunog ng kanyang alarm clock, kundi ang pakiramdam ng maliliit na paa na tumatalon sa kanyang kama. Pagmulat niya ng mata, tatlong muka ang sumalubong sa kanya. "Gutom na po kami," masayang sabi ni Mia. Ang kanyang umaga, na karaniway nagsisimula sa black coffee at pagbabasa ng business news, ay naging isang circus. Wala siyang gatas, wala siyang cereal. Ang laman lang ng kanyang ref ay bote-boteng sparkling water, mamahaling keso, at isang luma at halos tuyo ng lemon. Nagawa niyang mag-improvise. Nagpa-deliver siya ng pagkain at nag-online shopping para sa mga damit laruan at lahat ng pangangailangan ng bata nakaset sa same-day rush delivery. Pera ang solusyon niya sa lahat ng problema. O yun ang akala niya. 10:00 ng umaga may kumatok sa pinto. Inakala niyang iyon na ang delivery. Ngunit pagbukas niya, isang babaeng nasa mid-40s ang tumambad sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng bestida at may dalang itim na folder. Ang kanyang tingin ay seryoso, walang emosyon, at tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. "Mr. John Reyes mo?" tanong ng babae. "Yes. Ako po si Maureen Cruz mula sa Department of Social Welfare and Development. Nandito ako para sa mga anak ni Miss Camille." Parang nanigas si John. Ang DSWD. Hindi niya ito naisip. Pumasok si Maureen at ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang paligid. Nakita niya ang mga kahon ng pizza na hindi pa naliligpit ang krayon sa sofa at ang tatlong bata na nakasuot pa rin ng kanyang malalaking t-shirt. Hindi humanga si Miss Cruz. Naupo sila sa dining table. Ang folder ay binuksan niya ng may awtoridad. "Mr. Reyes," simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas. "Naiintindihan ko po ang mabuti ninyong intensyon, pero ang pagkuha sa mga bata mula sa ospital ng walang tamang proseso ay isang seryosong bagay. Sino po ba kayo sa kanila?" "Malapit akong kaibigan ng ina nila," sagot ni John, pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. "Ganon po ba?" Itinuro ni Maureen ang isang glass sculpture sa sulok. Ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa mga bata. Walang tamang pagkain, walang mga damit. "Mr. Reyes, ang penthouse ninyo ay isang bachelor pad, hindi isang tahanan." Bawat salita niya ay isang sampal ng katotohanan. "Gagawin ko ang lahat para maging komportable sila," depensa ni John. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maureen. Tumingin siya kay John ng diretso sa mata. "Ang bottom line po ay ito. Wala kayong legal na karapatan sa kanila. Ayon sa protocol, hanggat hindi namin nahahanap ang isang kamag-anak na pwedeng kumuha sa kanila, ang DSWD ang mangangalaga sa kanila." Naramdaman ni John ang paglamig ng kanyang dugo. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin, Mr. Reyes, ay kailangan namin silang dalhin sa isang temporary shelter ng gobyerno kung saan sila'y mabibigyan ng tamang pangangalaga." Shelter. Ang salitang yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ang imahe ng tatlong bata, kanyang mga bata, sa isang malamig at impersonal na institusyon ay nagdulot ng matinding takot at galit sa kanyang dibdib. Hindi siya papayag. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Ang bilyonaryong sanay manalo ay lumabas. "Hindi!"
Sabi niya ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng kapangyarihan. Hindi sila mapupunta sa shelter. Tinaasan siya ng kilay ni Maureen. At bakit naman po huminga ng malalim si John at binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat? Dahil mga anak ko sila. Natahimik si Maureen. May pruweba po ba kayo? Wala pa pag-amin ni John. Pero gagawin ko ang lahat para magkaroon. Gusto kong magpa-DNA test. At habang hinihintay ang resulta, hihilingin ko sa korte ang temporary custody. Gagamitin ko ang lahat ng resources ko. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Hindi ninyo sila makukuha sa akin. Nakatitig lang si Maureen sa kanya marahil ay nabigla sa bigla ang pagbabago ng kanyang paninindigan. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango isinara ang kanyang folder. Kung ganon sisimulan na natin ang proseso. Pero binabalaan kita, Mr. Reyes, hindi ito madali. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Bago siya umalis, lumingon siya. Sana lang para sa kapakanan ng mga bata, alam mo ang ginagawa mo. Nang magsara ang pinto na pasandal si John sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Napanalo niya ang unang round, pero alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ina. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. John, sabi ng malamig at makapangyarihang boses sa kabilang linya. Ang boses ng kanyang ina, si Imelda Reyes. Nakarating na sa akin ang balita mula kay Bianca. Tungkol sa insidente, umuwi ka dito sa mansyon. Ngayon din. Hindi iyon isang pakiusap. Isa yung utos. Ang laban sa gobyerno ay isa. Pero ang paparating na digmaan sa sarili niyang pamilya ay iba. At alam niyang ito ang magiging pinakamadugo sa lahat. Ang pagmamaneho patungo sa mansyon ng mga Reyes ay parang pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Ang bawat metro na nilalakbay ng kanyang sasakyan palapit sa malalaking bakal na tarangkahan ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang penthouse niya ay naging isang magulo, ngunit buhay na lugar sa loob lamang ng isang araw. Ang bahay ng kanyang mga magulang sa kabilang banda ay nanatiling isang malamig at tahimik na museo ng kayamanan at matagal nang sama ng loob. Pagpasok niya sa tarangkahan, sumalubong sa kanya ang perpektong hardin na walang kahit isang tuyong dahon. Pagbaba niya ng sasakyan, isang katulong na nakauniforme ang tahimik na kumuha ng kanyang susi. Walang ngiti, walang bati. Ganoon sa bahay na yon. Ang bawat isa ay gumagalaw ng may kahusayan na para bang mga pyesa sa isang chessboard na pagmamay-ari ng reyna. At ang reyna ay naghihintay. Natagpuan niya ang kanyang mga magulang sa Sala Mayor, isang malawak na silid na may matataas na kisame, mga antigong kasangkapan na nababalutan ng plastik at sahig na marmol na sobrang kintab na kaya mong makita ang iyong refleksyon. Ang hangin ay amoy floor wax at lumang pera. Nakatayo ang kanyang ina, si Imelda Reyes, sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos sa isang buwan. Kahit nakatalikod ramdam ni John ang bigat ng kanyang presensya. Ang kanyang ama, si Ricardo, ay nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan, nagbabasa ng dyaryo, ngunit alam ni John na ito'y isang palabas lamang. Sa bahay na ito, ang boses lang ni Imelda ang may kapangyarihan. Dumating ka na pala, sabi ni Imelda, hindi pa rin lumilingon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Akala ko ay tuluyan mo nang kinalimutan na may pamilya kang pinanggalingan. Huminga ng malalim si John. Ina. Dahan-dahang humarap si Imelda. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang masamang investment. Ipinahiya mo ang pamilya.
Simula niya bawat salita ay isang akusasyon. Hindi ka sumipot sa isang napakahalagang pulong. Nagsinungaling ka kay Bianca, isang mabuti at disenteng babae. At ngayon, nabalitaan kong nagdala ka ng mga bata sa iyong penthouse. Hindi mga bata lang ang tawag sa kanila. Sagot ni John pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong boses. Mga anak ko sila. Isang maikling mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang ama. Hindi nito ibinaba ang dyaryo. Ngunit si Imelda ay hindi tumawa. Sa halip ang kanyang mga mata ay lalong nanlamig. Huwag kang magsalita ng kabalbalan, John. Sila ay isang pagkakamali. Isang mantsa sa pangalan ng pamilya na kailangang linisin agad-agad. Hindi sila pagkakamali. Nagsimulang umakyat ang init sa ulo ni John. Ito ang unang pagkakataon na sinasagot niya ang kanyang ina ng ganito. Sila ay mga inosenteng bata. At ano naman ang alam mo sa kanila? Tanong ni Imelda, lumakad siya palapit. Nasaan ka sa loob ng 5 taon? Nagpapakasaya sa tagumpay mo habang ang babaeng iyon ay itinatago ang kanyang responsibilidad. At ngayon, bigla siyang lilitaw para sirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Nasa ospital si Camille, Ina. Comatose siya. Mas mabuti na nga siguro. Walang pakundangang sagot ni Imelda. Tawagan mo si Bianca. Humingi ka ng tawad. Ayusin mo ang gulong ito. At ang mga batang yan, may mga institusyon para sa kanila. Ipaubaya mo na sa gobyerno. Sa puntong yon sumabog si John. Hindi ko sila iiwan. Sa ayaw at sa gusto ninyo aalagaan ko sila. At bakit sigaw ni Imelda ang kanyang malamig na pagpipigil ay nabasag na rin. Dahil sa babaeng iyon. Isang babaeng walang pinanggalingan. Walang yaman, walang maibibigay sa'yo, kundi kahihihiyakon. Ginising kita sa katotohanan noon at gagawin ko ulit ngayon. Naguluhan si John. Anong ibig ninyong sabihin? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Isang ngingiti ng tagumpay. Ano ang alam mo sa babaeng yon? Tanong niya. Isa lang siyang manggagamit, John, isang gold digger na nagtangkang sirain ang kinabukasan mo. Mabuti na lang at ako mismo ang gumawa ng paraan para mawala siya sa buhay mo noon. Natigilan si John. Ang buong silid ay tila umikot. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ako mismo ang gumawa ng paraan para mawala siya. Ang biglaang pag-alis ni Camille. Ang maikli at malabong sulat ng paalam. Ang pagtanggi nitong sagutin ang kanyang mga tawag. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imahe na napakasama at napakasakit. Ano? Ano ang ginawa ninyo? Nanginginig niyang tanong. Ginawa ko ang dapat gawin ng isang ina. May pagmamalaking sabi ni Imelda. Pinaalis ko siya. Binigyan ko siya ng pera para lumayo at huwag ka nang guluhin pa. Akala ko, sapat na yon para sa isang tulad niya, pero mukhang nagkamali ako. Naramdaman ni John ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi galit. Hindi pa. Isang malalim at nakakaparalisang pagkabigla. Ang babaeng nasa harapan niya, ang sarili niyang ina, ang sumira sa kanyang buhay, ang naglayo sa kanya sa kanyang mga anak sa loob ng 5 taon. Hindi na siya nagsalita pa. Walang salita ang sapat para ipahayag ang bigat ng katotohanan yon. Dahan-dahan siyang tumalikod. Saan ka pupuntang sigaw ni Imelda? Hindi pa tayo tapos mag-usap, John. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad palabas ng malamig na mansyon palayo sa malamig na pader ng kasinungalingan na bumalot sa kanyang buhay. Bawat hakbang ay mabigat, bawat paghinga ay masakit. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, hindi siya umuwi sa penthouse. Isang lugar lang ang nasa isip niya. Isang tao lang ang makakasagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanya.
Minaneho niya ang sasakyan nang mabilis ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Pagdating sa ospital, halos takbuhin niya ang mga pasilyo patungo sa ICU. Pagpasok sa kwarto ni Camille, ang tunog lang ng mga makina ang maririnig. Umupo siya sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Camille, isang kamay na walang buhay, ngunit para sa kanya ito ang tanging koneksyon niya sa katotohanan. Tinitigan niya ang payapang mukha nito, ang mukha ng babaeng minahal niya at sinaktan ng sarili niyang pamilya. Camille! Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Totoo ba? Totoo bang pinaalis ka niya? Walang sagot. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo hinayaang maniwala ako na iniwan mo lang ako? Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Napayoko si John, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang makapangyarihang CEO ay nawala. Ang natira ay isang lalaking nawawala, isang amang naghahanap ng mga sagot sa gitna ng mga guho ng kanyang nakaraan. Camille, gumising ka. Please. Pakiusap niya, ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanilang magkahawak na kamay. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kita. Ang sobre ay puti, simple at walang anumang pahiwatig ng bigat ng lamang loob nito. Nakaupo si John sa loob ng malamig at modernong opisina ng kanyang abogado, si Attorney Sandoval. Ang hangin ay amoy mamahaling papel at kape. Sa labas ng bintana, ang syudad ay abala at maingay, ngunit sa loob ng silid na yon, tanging ang marahang pag-ikot ng aircon at ang mabilis na pagtibok ng puso ni John ang maririnig. Handa ka na ba? Tanong ni Attorney Sandoval. Iniaabot ang sobre sa ibabaw ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Tumango si John, kinuha ang sobre. Ang kanyang mga kamay, na sanay pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan niyang pinunit ang gilid. Ang tunog ng papel ay tila napakalakas sa katahimikan. Inilabas niya ang isang papel na puno ng mga numero at teknikal na salita. Ngunit isang linya lang ang hinanap ng kanyang mga mata. Probability of paternity, 99.9%. Napapikit si John. Huminga siya ng malalim, isang hiningang naglalaman ng pinaghalong saya, kaluwagan at isang napakalalim na lungkot. Saya dahil heto na ang pruweba, ang sandata niya sa anumang laban. Kaluwagan dahil ang nararamdaman niyang koneksyon ay hindi pala imahinasyon. At lungkot para sa 5 taon na ninakaw sa kanya. 5 taon ng mga unang hakbang, unang salita at unang yakap na hindi na niya maibabalik. So, sabi ni John, iminulat ang kanyang mga mata at inilapag ang papel sa mesa. Ano ang susunod na hakbang? Sisimulan na natin ang petisyon para sa temporary custody. Paliwanag ng abogado. Dahil sa kondisyon ni Miss Camille at sa resulta ng DNA test, malaki ang tsansa na ibigay ito sa'yo. Pero John, sumandal ang abogado sa kanyang upuan. Kailangan nating maging handa. Ang ina mo, si Mrs. Imelda Reyes, ay isang makapangyarihang babae. Kung gugustuhin niyang makialam, gagawin niyang napakahirap ng laban na ito. Alam ko, matigas na sagot ni John. Handa ako. Pag-uwi niya sa penthouse, nadatnan niyang naglalaro ang mga bata sa sahig. Gumuguhit sila sa isang malaking piraso ng karton gamit ang mga bagong biling Crayola. Ang dating malinis na sahig ay puno na ngayon ng mga kulay. Sa isang sulok may isang maliit na tent na gawa sa kumot at mga unan. Ang lugar na dati isang showpiece ay unti-unti nang nagiging isang tahanan. Ilang sandali pa may kumatok sa pinto. Nagulat si John. Hindi siya nag-e-expect ng bisita. Pagbukas niya, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya, kasama ang isang nangiting puno ng pag-aalala. Ate Eileen, sabi niya na bigla. Ang kanyang ate, si Eileen, ay ang kabaliktaran ng kanilang ina. Habang si Imelda ay matigas at malamig, si Eileen ay malambing at mainit.
Pumasok ito, dala-dala, ang ilang malalaking paper bag. Nakarating na sa akin ang tsismis, sabi ni Eileen, niyakap ang kanyang kapatid. At naisip kong baka kailangan mo ng tulong. Pagkakita sa mga bata agad na lumambot ang mukha ni Eileen. Lumuhod siya para maging kapantay nila. Hello, beauties. Ako ang tita Eileen ninyo. Hindi tulad ni Imelda, hindi nagdala si Eileen ng mga mamahaling laruan. Ang laman ng kanyang mga paper bag ay mga bagay na talagang kailangan nila, mga damit pambata, na may makukulay na disenyo, mga librong pambata, art supplies, at organic na snacks. Naupo siya sa sahig at nakipaglaro sa kanila na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Nang makatulog ang mga bata para sa kanilang afternoon nap, nag-usap ang magkapatid sa kusina. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ni Mama. Sabi ni John, ang galit ay bumabalik sa kanyang boses. Dapat maniwala ka. Malungkot na sagot ni Eileen. John, kilala mo si Mama. Gagawin niya ang lahat para mapanatili ang imahe ng perpektong pamilya na binuo niya. Noong una pa lang, ayaw na niya kay Camille. Bakit? Dahil hindi siya ang pinili ni Mama para sa'yo. Si Camille ay simple totoo at hindi materialistiko. Lahat ng bagay na kinatatakutan ni Mama. Naalala ko pa noon, lagi niyang sinasabi na hindi nababagay si Camille sa pamilya natin. Ang totoo, si Camille ang masyadong totoo para sa mundo ng kasinungalingan ni Mama. Ang mga salita ni Eileen ay kumpirmasyon sa lahat ng kanyang hinala. Nagbigay ito sa kanya ng lakas dahil alam niyang may kakampi siya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang tinutulungan ni John si Aya na iguhitit ang isang bahay, isang malakas at aroganting katok ang umaling-awngaw sa pinto. Alam na alam niya kung kaninong katok iyon. Ang katok ng isang taong hindi naniniwala sa salitang hindi. Pagbukas niya ng pinto, naroon nga si Imelda. Nakatayo ng buong karangalan, nakasuot ng puting bestida na para bang isang reynang bumibisita sa teritoryo ng mga dukha. Sa likuran niya, isang driver ang may bitbit na 3 napakalalaking kahon ng laruan. Pumasok si Imelda nang walang paanyaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam habang tinitingnan ang kalat. Sa sala, ang mga guhit ang tent na gawa. Sa kumot ang mga mumo ng biskwit sa sahig. Diyos ko, John, sabi niya nandidiri. Ano itong ginawa mo sa lugar na ito? Mukha itong daycare center. Hindi pinansin ni John ang kanyang komento. Anong ginagawa ninyo dito, Ina? Ngumiti si Imelda, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa mga bata. Nandito ako para makita ang aking mga apo. Ang salitang apo ay tunog dayuhan mula sa kanyang bibig. Halik kayo mga bata. Sabi niya ipinag-utos sa driver na buksan ang mga kahon. Mula sa loob lumabas ang mga mamahaling laruan, isang life-size na porcelain doll na nakakatakot ang mga mata, isang robot na kayang magsalita ng 5 lengguwahe, at isang dollhouse na mas malaki pa sa totoong bahay. Mga laruang malamig, walang kaluluwa at hindi para sa paglalaro. Tumingin lang ang 3 bata sa mga laruan. Pagkatapos ay kay John, walang kagalakan sa kanilang mga mukha. Hindi ba ninyo gusto? Tanong ni Imelda, naiirita na. Ito ang pinakamahal sa toy store. Halika kayo, iwan nyo na ang mga basura ninyong Crayola at kunin ninyo ito. Si Aya ang pinakamatapang sa 3 ang unang nagsalita. Tumingin siya kay Imelda, nang diretso sa mata ang kanyang maliit na mukha ay seryoso. Ayaw po namin, sabi niya sa isang matatag na boses. Mas gusto po namin ang mga drawing namin. Natigilan si Imelda. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho. Isang bata, isang 5 taong gulang na bata ang tumanggi sa kanya. Para sa isang babaeng sanay na nasusunod ang lahat ng gusto ito ay isang malaking sampal. Tumingin siya kay John nang may nagbabagang galit. Tingnan mo, sinisira mo na sila.
Ginagawa mo silang katulad ng ina nila. Tumayo siya, inayos ang kanyang bestida. Matututo ka rin dyan, sabi niya sa isang mapanganib na boses. At matututo rin sila. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagmarch sa palabas, iniwan ang mga mamahaling laruan sa gitna ng sala na parang mga monumento ng kanyang kabiguan. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, nagmaneho si John papunta sa ospital. Ang pakiramdam ng pagod at galit ay bumabalot sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Camille, kinuha ang kamay nito. Ang mga anak mo, Camille. Bulong niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matitigas ang ulo, lalo na si Aya. Ikinuwento niya ang nangyari, ang pagdating ni Imelda, ang mga laruan, ang matapang na pagtanggi ni Aya. Manang-mana sa'yo, sabi niya. Matapang, alam ang gusto, hindi nagpapasindak kahit kanino. Habang mahigpit niyang hawak ang kamay ni Camille at habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, naramdaman niya ito. Isang bahagyang paggalaw, isang halos hindi maramdamang pagpisil ng mga daliri ni Camille sa kanyang palad. Napatingin siya sa kamay nila, pagkatapos ay sa mukha ni Camille. Ang puso niya ay biglang tumibok ng napakabilis. Camille! Tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Naririnig mo ba ako, Camille? Ang tanging sagot ay ang ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso nito. Pero alam niya ang kanyang naramdaman. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ay isang piraso ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang halos hindi maramdamang pagpisil ng daliri ni Camille ay naging isang kislap ng apoy sa madilim na gabi ni John. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan nito, ngunit walang sumunod na paggalaw. Tinawag niya ang nurse na nagsagawa ng mabilis na pagsusuri. Maaaring reflex lang, Mr. Reyes. Sabi ng nurse ng may simpatiya, sinusubukang pigilan ang pag-asa ni John. Pero aabisuhan namin ang doktor. Umuwi si John ng gabing iyon na may dalang pinaghalong pag-asa at pag-aalinlangan. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, ang pagbisita niya sa ospital ay nagkaroon ng panibagong sigla. Dinoble niya ang kanyang pagsisikap. Kinausap niya si Camille nang walang tigil. Ikinuwento niya ang bawat maliit na detalye ng araw ng mga bata, kung paano nadapa si Mia pero hindi umiyak, kung paano nakabuo si Zoe ng isang tore ng blocks na kasing taas niya, at kung paano sinusubukan ni Aya na basahin ang mga salita sa isang picture book. Kailangan ka na nilang makita, Camille. Bulong niya isang hapon habang pinupunasan ang noo nito ng isang mamasa-masang bimpo. Kailangan ka na nila. Kailangan kita. At isang umaga, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng silid, nangyari ito. Nakaupo si John sa kanyang karaniwang pwesto, hawak ang kamay ni Camille, nagbabasa ng isang balita mula sa kanyang telepono. Bigla naramdaman niya ang isang pagkurap ng mga pilik mata ni Camille laban sa kanyang hinlalaki. Napatingala siya. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Pagkatapos dahan-dahan na pakabagal, na parang isang bulaklak na sumisibol sa umaga, nagmulat ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Camille, ang mga matang laging sumasayaw, sa tuwa at puno ng buhay ay malabo at litong-lito. Tumingin ito sa puting kisame, pagkatapos ay sa ivy drip na nakakabit sa kanyang braso, at sa wakas sa lalaking nakaupo sa tabi niya. Sa una blanko ang kanyang pagtingin, ngunit unti-unti parang isang lumang litratong dahan-dahang lumilinaw, nakilala niya ang mukha. John, ang lalaking minahal niya, ang lalaking iniwan niya para protektahan, ang ama ng kanyang mga anak. Pero hindi galak ang unang rumihistro sa kanyang mukha, kundi takot. Isang dalisay, malalim na takot. Pilit niyang sinubukang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay mahina at hindi sumunod. Isang mahinang ungol lang ang kumawala sa kanyang mga labi. Camille, sabi ni John, ang kanyang boses ay nanginginig
sa halo-halong emosyon. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Yung mga anak ko. Hirap niyang sabi, ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Nasaan? Nasaan sila? Iyon ang unang hinanap niya. Hindi ang sarili, hindi paliwanag, kundi ang kanyang 3 anak. Ligtas sila, Camille. Ligtas sila. Agad na sagot ni John, hinawakan ang kamay nito ng mas mahigpit. Kasama ko sila. Malakas sila at matapang katulad mo. Ang pag-aalala sa mukha ni Camille ay bahagyang napalitan ng pagkalito. Kasama niya, paano ang huling naaalala niya ay ang nakakasilaw na ilaw ng isang truck, ang tunog ng nababasag na salamin at isang matinding sakit. Bago yon, ang naaalala niya ay ang pang-araw-araw na pakikibaka, 2 trabaho, maliit na apartment, at ang walang hanggang pagmamahal para sa kanyang 3 anghel. Si John ay parte ng isang buhay na matagal na niyang ibinaon. Ang pagbabalik niya ay isang komplikasyong hindi niya inaasahan. Bakit? Bakit ka nandito? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulungaw. Mahabang kwento, sabi ni John, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mahalaga, nandito na ako at hindi na ako aalis. Pumasok ang nurse na sinundan ng doktor. Naging abala ang silid sa mga pagsusuri. Kinumpirma ng doktor na stable na si Camille, ngunit ang kanyang paggaling ay magiging mabagal. Ang kanyang katawan ay dumanas ng matinding trauma. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang mga mata ni Camille ay hindi humiwalay kay John, puno ng mga tanong na hindi pa niya kayang bigkasin. Kinabukasan, pagkatapos ng maraming pag-uusap sa mga doktor at kay Maureen, na pagdesisyonan na maaring makita ng mga bata ang kanilang ina. Ngunit sa likod lamang ng isang salamin, dinala ni John ang 3 bata na bihis at may dalang mga guhit na ginawa nila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pananabik. Bakit po sa bintana lang, Papa John? Tanong ni Mia. Kailangan pa ni Mama magpagaling. Paliwanag ni John. Ang salitang Papa John ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Pero gusto niya kayong makita. Gustong gusto. Mula sa kanyang kama sa loob ng ICU, tinulungan ng isang nurse si Camille na bahagyang makaupo. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang sasabog. At pagkatapos, nakita niya sila. Ang kanyang 3 milagro. Nakatayo sila sa labas ng salamin, 3 maliliit na figura na kumakatawan sa buong mundo niya. Mama. Ang sigaw nilang 3 ay hindi marinig sa loob ng silid, ngunit umaling-awngaw ito sa kaluluwa ni Camille. Agad silang tumakbo papalapit sa bintana. Ang maliliit nilang palad ay dumikit sa malamig na salamin na para bang sinusubukang abutin siya. Ipinakita ni Zoe ang kanyang drawing, isang pamilya ng mga stick figures na magkakahawak kamay. Si Mia ay kumakaway ng walang tigil, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. At si Aya ay nakatayo roon, seryoso ang mukha ngunit ang kanyang panga ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Bumuhos ang mga luha ni Camille, mga luhang hindi na ng kalungkutan o takot, kundi ng isang masakit, ngunit matamis na pananabik. Sinubukan niyang itaas ang kanyang kamay para idikit din sa salamin, ngunit ang kanyang braso ay tila may bigat na 1 tonelada. Nagawa lang niyang iangat ito ng bahagya. Pero sapat na yon. Nakita yon ng mga bata. Ngumiti sila sa gitna ng kanilang pagluha. Nakita ni John ang lahat ng yon nakatayo sa likuran ng mga bata. Isang sagradong sandali na pinapanood niya mula sa malayo. Ang pag-ibig na nagbubuklod sa kanila ay napakatindi, isang puwersang hindi kayang sirain ng salamin ng sakit o ng panahon. Nang matapos ang maikling pagbisita, si Camille ay naiwang pagod, ngunit may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Ang makita ang kanyang mga anak ang naging pinakamabisang gamot.
Nang pumasok muli si John sa silid ang katahimikan ay iba na. Ang unang pagkabigla ay nawala na. Ang natira ay ang bigat ng realidad. Matagal siyang tinitigan ni Camille. Ang kanyang paghinga ay mas kalmado na. Ang kanyang isip ay mas malinaw na. Tila tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas para sa isang napakahalagang tanong. Isang tanong na mas mabigat kaysa sa kanyang karamdaman. John. Sabi niya ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ano yon, Camille? Huminga siya ng malalim at tiningnan si John nang may bigat sa kanyang mga mata. Bulong niya na para bang takot na bigkasin ang pangalan. Ang nanay mo, alam ba niya? Ang tanong ni Camille ay binitin sa hangin na parang isang matalim na bubog, handang bumagsak at durugin ang anumang namumuong pag-asa sa pagitan nila. Ang bawat segundo ng katahimikan ni John ay isang kumpirmasyon sa kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Sa wakas, huminga ng malalim si John, isang hiningang tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Camille ng diretso sa mata. Alam niyang ang pagsisinungaling ay lalo lang magpapalaki sa pader na nakapagitan sa kanila. Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Alam niya, Camille, at hindi siya masaya. Isang halos hindi marinig na buntong hininga ang kumawala kay Camille. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa pagpikit na yon, nakita ni John ang bigat ng 5 taong pag-iisa at paghihirap. Hindi siya nagulat, hindi siya nagalit. Tila isang hatol na matagal na niyang hinihintay ang dumating. Ang kanyang kamay sa palad ni John ay bahagyang nanlamig. "Huwag mo siyang isipin," mabilis na sabi ni John, hinigpitan ng hawak sa kamay nito. "Wala nang bisa ang opinyon niya. Ang mahalaga ngayon ay ang paggaling mo. Ang mahalaga ay kayo ng mga bata." Hindi sumagot si Camille, ngunit hindi rin niya binawi ang kanyang kamay. Iyon para kay John ay sapat na. Sa mga sumunod na araw, isang bagong routine ang nabuo. Isang routine na umiikot sa pag-asa at pagtitiyaga. Sa umaga, inihahatid ni John ang mga bata sa isang daycare na malapit sa ospital. Pagkatapos, dumidiretso siya sa kwarto ni Camille. Hindi na lang siya basta umuupo. Nagdadala siya ng mga bagay na magpapaalala dito sa mundo sa labas, isang termos ng mainit na sabaw, naluto ni Eileen, mga bagong issue ng paborito nitong magazine, at higit sa lahat mga kwento. Nahihirapan si Aya sa S. Kwento niya isang araw habang tinutulungan si Camille na umupo ng mas maayos. Laging Eth ang tunog, kaya ngayon ang pangalan niya raw ay Ayeth. Si Mia naman, tinanong ako kanina kung saan natutulog ang mga bituin sa umaga. At si Zoe, kinakausap niya yung kuneho niya. May sikreto daw silang dalawa. Sa una, nakikinig lang si Camille. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay sumusunod sa bawat galaw ni John. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanong, "Kumain ba sila ng gulay?" Sino ang nagtali ng buhok ni Aya? Mga maliliit na tanong na nagpapakita ng isang pusong dahan-dahang bumubukas. Isang hapon, habang nag-iisa sila, tinitigan siya ni Camille nang may kakaibang lalim. "John," sabi niya, ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. "Tungkol sa nakaraan. Hindi natin kailangang pag-usapan yan ngayon," sagot ni John. "Pero kailangan," pilit niya. "May mga bagay kang dapat malaman. Hindi lang basta pera ang dahilan kung bakit ako umalis. May mga bagay siyang sinabi. Mga bagay na pinaniwalaan ko." Hindi niya natapos ang sasabihin. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napakalinaw. Ito na yon, ang katotohanang matagal nang nakabaon. Ngunit bago pa man makapagsalita si John, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang nurse para sa kanyang gamot. Ang sandali ay nabasag. Makalipas ang 1 linggo, malaki na ang ipinagbago ni Camille.
Nakakaupo na siya ng mag-isa sa gilid ng kama. Ang pamumutla niya ay napalitan na ng bahagyang kulay. Ang tiwala na parang isang mahiyaing halaman ay nagsisimula nang sumibol sa pagitan nila ni John. Ang pag-aalaga nito ay pare-pareho, ang pasensya nito ay hindi natitinag. Nagsisimula na siyang maniwala na marahil posible ang isang bagong simula. Isang hapon lumabas si John ng kwarto para bumili ng kape. Iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto para marinig siya ni Camille kung sakaling tumawag ito. Habang naglalakad siya sa pasilyo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na kasing kinis ng sutla, ngunit kasing talim ng bubog. John darling. Paglingon niya, natigilan siya. Nakatayo roon si Bianca. Nakasuot ng isang puting bestida na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nangangaso. Bianca, sabi ni John, ang kanyang boses ay malamig. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para sa'yo. Sabi niya, lumapit at hinawakan ang braso ni John. Nagkamali ako, John. Nagpadala ako sa galit. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon. Patawarin mo ako. Tayo dapat ang magkasama. Hindi ito ang buhay mo. Hindi ikaw yan. Sa loob ng kwarto narinig ni Camille ang boses ng babae. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi, ngunit narinig niya ang tono, isang malambing at mapang-akit na tono. Dahan-dahan at may pag-iingat gumapang siya papunta sa gilid ng kama, sapat lang para sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya sila, si John at ang isang babaeng napakaganda at perpekto. Nakita niya kung paano hinawakan ng babae ang braso ni John. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ni John, ang marupok na tiwala na sinimulang buuin ni Camille. Sa loob ng ilang araw ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng alon. Siyempre, sabi ng isang malamig na boses sa kanyang isipan, ito ang mundo niya. Ito ang babaeng nababagay sa kanya. Ano ba naman ako kumpara dyan? Isa lang akong problema. Isang komplikasyon. Ang mga salita ni Imelda mula 5 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik malinaw na parang kahapon lang sinabi, hahadlangan mo lang siya. Sisirain mo ang kinabukasan niya. Kung mahal mo talaga siya, lalayo ka. Bianca, tapos na tayo. Narinig niyang sabi ni John sa labas, ang kanyang boses ay matigas at pinal. Hinila nito ang kanyang braso palayo. Ang buhay ko ngayon ay kasama na ng mga anak ko at ng ina nila. Pakiusap, umalis ka na. Hindi pa ako tapos sa'yo, John. Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Hindi pa. Nakita ni Camille si Bianca na tumalikod at naglakad palayo, ang kanyang mga balakang ay umuugoy sa bawat hakbang. Nakita niyang napapikit si John at napahilamos sa kanyang mukha isang kilos ng matinding pagod at frustrasyon. Nang bumukas ang pinto at pumasok si John, mabilis na humiga si Camille at tumalikod, hinarap ang bintana. Camille! Tawag ni John. Naramdaman agad ang pagbabago sa hangin. May problema ba? Hindi siya sumagot. Si Bianca yon. Pag-amin ni John, umupo sa gilid ng kama. Pero wala na yon. Pinapunta ko na siya. Tapos na kami. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang katapusang asul ng langit sa labas. Buhay mo yan. Hindi. Sabi ni John, hinawakan ang balikat nito. Buhay natin to. Ikaw, ako, ang mga bata. Tayo. Ngunit ang init ng kanyang kamay ay hindi na umabot sa nanlalamig na puso ni Camille. Ang pag-aalinlangan na minsan nang naging kaibigan niya sa loob ng 5 taon ay bumalik na, parang isang matagal nang nawawalang anino. Pagod na ako dyan. Sabi niya, ipinikit ang kanyang mga mata. Gusto ko munang magpahinga. Naiwan si John na nakaupo sa tabi niya, hawak ang balikat ng isang babaeng naroon nga sa pisikal
Ngunit ang isip at puso ay muling naglakbay sa isang malayong lugar kung saan hindi niya ito maabot. Ang marupok na katotohanan ay muling nabalot ng anino ng duda at alam ni John na kailangan niyang gumawa ng paraan bago pa man tuluyang lamunin ng dilim ang lahat ng kanilang sinimulan. Ang pag-aalinlangan ay isang lason at sa loob ng 2 araw dahan-dahan nitong nilamon ang natitirang lakas ni Camille. Bumalik siya sa pagiging tahimik. Ang mga ngiti niya ay pilit. Ang mga sagot niya sa mga tanong ni John ay maikli at walang buhay. Ramdam ni John ang pader na muling itinayo nito sa pagitan nila, isang pader na gawa sa takot at sa anino ng magandang si Bianca. Naging desperado si John. Sinubukan niya ang lahat, nagdala ng mga paboritong bulaklak ni Camille, nagpatugtog ng mga lumang kanta na pareho nilang gusto. Ngunit wala. Ang liwanag sa mga mata nito ay hindi bumabalik. Isang hapon, habang si John ay nasa labas para kausapin ng doktor tungkol sa posibleng physical therapy ni Camille, ang pagkakataon na hinihintay ng ahas ay dumating. Nag-iisa si Camille sa kanyang silid, nakatingin sa bintana nang bumukas ang pinto. Hindi ito ang malumanay na pagbukas ng pinto ng isang nurse. Ito ay tahimik, kontrolado at may bigat. Paglingon niya, nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakatayo roon si Imelda Reyes, mag-isa. Ang kanyang postura ay matikas, ang kanyang damit ay walang gusot, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng malamig na pagkamuhi. Ang pagpasok ni Imelda ay parang isang malamig na hangin na biglang gumapang sa loob ng silid, pinapatay ang anumang natitirang init. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Ang marahang klik ng seradura ay parang tunog ng isang seldang ikinakandado. Mukhang magaling ka na, Hija. Simula ni Imelda, ang kanyang boses ay kasing tamis ng pulot na may halong lason. Naglakad siya palibot sa kama na para bang isang general na sinusuri ang larangan ng digmaan. Nakakagulat. Ang sabi nila, malubha raw ang lagay mo. Hindi makapagsalita si Camille. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang babaeng ito, ang babaeng sumira sa kanyang buhay 5 taon na ang nakalipas ay narito na naman sa harapan niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pagpapatuloy ni Imelda, huminto sa paanan ng kama, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Noon, binigyan kita ng pagkakataong umalis ng mapayapa. Isang pagkakamali sa aking palagay. Masyado akong naging mabait. Anong kailangan ninyo? Hirap na sabi ni Camille. Ang kailangan ko, isang maikling mapanuyang tawa ang kumawala kay Imelda. Ang kailangan ko ay mawala ka na. Ikaw at ang mga bata. Muli. Pero sa pagkakataong ito, permanente na. Lumapit si Imelda, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Camille. Ang kanyang pabango ay nakakasulasok. Makinig ka at makinig kang mabuti. Bulong niya, bawat salita ay isang banta. Si John ay ikakasal kay Bianca, isang babaeng karapat-dapat sa kanya. Ang pangarap mong maging parte ng pamilyang ito ay isang kahibangan. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong hindi mo lang hindi makukuha ang kustodya ng mga anak mo, sisirain ko ang pangalan mo. Gagawa ako ng kwento. Sasabihin kong isa kang pabayang ina, isang immoral na babae. Gagamitin ko ang lahat ng pera at impluwensya ko para siguraduhin kahit kailan, hinding-hindi mo na sila makikita pa. Bumuhos ang mga luha ni Camille. Ang bawat salita ni Imelda ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Hindi ninyo magagawa yan. Humikbi siya. Subukan mo ako. Ngumisi si Imelda. Binibigyan kita ng 2 araw. Lumayo ka, magtago ka. Kung hindi... At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si John. Ang hawak niyang paper bag na may lamang pagkain ay bumagsak sa sahig.
Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pag-aalala para kay Camille ay naging isang maskara ng purong hindi makapaniwalang galit. Narinig niya ang lahat. Ang katahimikan sa silid ay biglang naging napakabigat handang sumabog. Si Imelda ang unang nakabawi. Itinuwid niya ang kanyang likod. Walang bakas ng pagkagulat. "John, nandito lang ako para..." "Tumahimik ka." Sabi ni John, ang kanyang boses ay isang mapanganib na kaluskos, isang tunog na hindi pa naririnig mula sa kanya. Naglakad siya papasok, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang ina, nag-aapoy sa isang galit na tinipon sa loob ng 5 taon. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Tanong niya, bawat salita ay mabagal at puno ng diin. "Inaayos ko lang ang gulong ginawa mo." "Gulong?" Sumabog si John. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong silid na ikinagulat maging ni Camille. "Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang buhay niya, nilayo mo ako sa mga anak ko sa loob ng 5 taon. At ngayon babalik ka dito para bantayan siya. Para sa kapakanan mo ang lahat ng ito." Sigaw pabalik ni Imelda, hindi nagpapatalo. "Para sa kapakanan ko, para sa kapakanan ng pangalan mo, ang reputasyon mo." Lumapit si John hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. "Wala kang pakialam sa akin. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang imahe, ang pera, ang kapangyarihan. Ikaw ang pagkakamali. Ikaw ang mantsa sa pamilyang ito." Sa tabi ng kama, si Camille ay nakatingin lang, ang kanyang mga luha ay tumigil na. Pinapanood niya ang lalaking laging kalmado at kontrolado na maging isang nag-aalab na bulkan. At ginagawa niya ito para sa kanya, para sa kanila. "Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Ako pa rin ang ina mo. Wala na akong ina." Sigaw ni John. Ang kanyang mga mata ay napunta sa isang baso ng tubig, sa bedside table, sa isang iglap, sa isang kilos na dala ng matinding galit at sakit. Kinuha niya ang baso. Hindi na siya nag-isip pa. Ibinuhos niya ang laman nitong malamig na tubig, diretso sa perpektong mukha ng kanyang ina. Splash, na tigilan si Imelda. Ang tubig ay tumutulong mula sa kanyang buhok, sa kanyang mamahaling bestida. Ang kanyang makeup ay nagsimulang kumalat. Ang maskara ng kapangyarihan ay nabasag. Ang natira ay isang babaeng basang-basa, kahiya-hiya at talunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang tingin. Una kay John, pagkatapos ay kay Camille. "Umalis ka." Utos ni John. Ang kanyang boses ngayon ay malamig na parang yelo, mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang pagsigaw. "Umalis ka sa kwartong ito. Umalis ka sa buhay namin. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, sa kanya, o sa mga anak ko. Kailanman." Nanginginig sa galit at kahihiyan, walang nagawa si Imelda kundi tumalikod. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay basa at mabigat. Ang pag-alis ng isang reynang pinatalsik sa kanyang trono. Nang magsara ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Nakatayo pa rin si John. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Ang basong walang laman ay nanginginig pa rin sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon kay Camille. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala nang pader. Wala nang pag-aalinlangan. Ang natira na lang ay ang hubad at marupok na katotohanan na nakalantad sa kanilang harapan sa gitna ng mga guho ng isang matinding laban. Ang galit ni John ay hindi lang basta pagtatanggol. Ito ay isang deklarasyon. Isang panunumpa. Pinili na niya ang kanyang panig. At ang panig na yon ay kasama niya. Pagkaalis ni Imelda, ang katahimikan na naiwan sa silid ay hindi na malamig o mabigat. Ito ay isang katahimikang pagod, isang katahimikang naghihintay. Nakatayo pa rin si John sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang paghinga ay unti-unting kumakalma. Tila ba ang lahat ng galit at sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay naibuhos na kasama ng tubig sa baso. Dahan-dahan siyang lumingon kay Camille. Ang kanilang mga mata
ay nagtagpo sa gitna ng katahimikan. Walang salitang kailangan. Sa isang tingin, nagkaintindihan sila. Ang pader na itinayo ng pagdududa at takot ay tuluyan ng gumuho. Si Camille ang unang bumasag sa katahimikan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan na sinundan ng isa pa hanggang sa siya'y umiiyak na nang walang tunog, isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong nasaktan, natakot at ngayon, sa wakas ay nakakaramdam ng kalayaan. Lumapit si John at naupo sa gilid ng kama. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya itong umiyak. Nang sa wakas ay humina ang kanyang mga hikbi. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay paos, ngunit malinaw. Noong araw na umalis ako, simula niya ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Binabalikan ang isang alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon. Pinapunta niya ako sa opisina niya. Sinabi niyang isa lang akong hadlang sa'yo, na kung talagang mahal kita, kailangan kong lumayo. Nakinig si John, ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat salitang naririnig. Pero hindi lang yon. Pagpapatuloy ni Camille ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato mo kasama ang anak ng isang business partner niya, si Bianca. Sinabi niyang si Bianca ang pinili niya para sa'yo, na mayaman, edukada at bagay sa pamilya ninyo. Sinabi niyang kahit kailan hindi mo ako kayang panindigan laban sa kanya. At ako, naniwala ako. Hinawakan ni John ang kamay nito. Patawarin mo ako, Camille. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong isipin mo yan. Masyado akong naging abala sa trabaho, sa pagpapayaman. Masyado akong naging duwag para labanan siya noon. Hindi ka duwag, John. Sabi ni Camille, tiningnan siya nang may bagong pag-unawa. Biktima lang din tayo. Pareho. Sa sandaling iyon, lahat ng sama ng loob, lahat ng bakit at paano kung ay naglaho. Ang natira ay 2 taong sinaktan ng iisang tao, 2 taong pinaglayo ng mga kasinungalingan na sa wakas ay nagkahanap muli sa gitna ng katotohanan. Kinabukasan, may kakaibang gaan sa hangin. Tumawag si John sa kanyang ate Eileen at sabi niya, pinili ko na. Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kabilang linya na sinundan ng isang buntong hininga ng kaluwagan. Salamat naman, bunso. Sabi ni Eileen, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. I'm proud of you. Nang hapong yun dumating si Attorney Sandoval sa ospital, dala ang mga dokumentong legal. Hindi na ito tungkol sa temporary custody. Ito ay para sa joint custody, isang formal na deklarasyon na sila bilang mga magulang ay magkasamang magpapalaki sa kanilang mga anak. Inilatag ng abogado ang mga papel sa isang maliit na mesa sa tabi ng kama. Handa na ba kayo? Tanong ng abogado. Nagkatinginan si John at Camille. Isang tingin na puno ng pangako. Handa na. Sabay nilang sabi. Kinuha ni John ang ballpen at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang bawat pahina. Pagkatapos iniabot niya ito kay Camille. Nanginginig ang kamay nitong kinuha ang ballpen. Tiningnan niya ang linya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Ang pirma niya rito ay hindi lang isang legal na obligasyon. Ito ay isang pagpili. Isang pagpili na magtiwala muli. Huminga siya ng malalim at inilapat ang dulo ng ballpen sa papel. Magkasama tayo dito. Bulong ni John, hinawakan ng kanyang kamay para suportahan ito. At sa ilalim ng gabay ng kanyang kamay, nilagdaan ni Camille ang dokumento. Ang kanilang mga pirma, magkatabi, ay isang simbolo ng kanilang bagong simula. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pinakahihintay na balita. Miss Camille, sabi ng doktor ngumingiti, kung magpapatuloy ang mabilis mong paggaling sa loob ng 1 linggo, pwede ka nang umuwi. Isang alon ng saya ang bumalot sa kanila, pero kasunod nito ay isang malaking tanong, uuwi. Saan ang maliit na apartment ni Camille na puno ng mga alaala ng pag-iisa ay tila hindi na angkop.
Ang penthouse ni John na saksi sa pagsisimula ng lahat ng ito ay tila kulang pa rin. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sila ang tanong, ay lumutang sa hangin. Paglabas ko, simula ni Camille nag-aalangan. Hahanap ako ng lugar na malapit dito para madali mong mabisita ang mga bata. Umiling si John. Hindi. Anong hindi? Hindi ka hahanap ng ibang lugar. Sabi ni John, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi kayo aalis. Uuwi kayo. Sa akin. Sa atin. Tumingin si Camille sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. John, sigurado ka ba ang lugar mo? Ang buhay mo? Ang lugar ko ay kung nasaan kayo. Putol niya. At ang buhay ko, matagal nang walang saysay bago kayo dumating. Camille. Sabi niya, hinawakan ang magkabilang pisngi nito. 5 taon na ang nasayang. Ayoko nang magsayang pa ng kahit isang araw. Gusto kong magising sa umaga, nakasama ko kayo. Gusto kong marinig ang ingay ng mga bata sa bahay. Gusto kong maging pamilya. Ang salitang pamilya ay nagbigay ng kakaibang kislap sa mga mata ni Camille. Isang pangarap na matagal na niyang binitawan. Natatakot ako, John. Pag-amin niya. Ako rin sagot ni John. Pero mas takot akong mawala kayo ulit. Gagawin natin to ng magkasama. Dahan-dahan. Isang araw sa isang pagkakataon. Sa mga salitang iyon, dahan-dahang tumango si Camille, isang halos hindi nakikitang paggalaw. Ngunit para kay John, iyon ang pinakamahalagang oo na narinig niya sa buong buhay niya. Ang paghilom ay nagsimula na. At ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay naghihintay na lamang sa labas ng mga pinto ng ospital. Ang araw ng paglabas ni Camille sa ospital ay hindi magarbo. Walang mga lobo o malalaking anunsyo. Ang naroon lang ay isang banayad na sikat ng araw na tumatagos sa bintana, 3 batang babae na hindi mapakali sa pananabik at isang lalaking nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi kayang ilarawan ng salita. Tinulungan ni John si Camille na makaupo sa isang wheelchair ayon sa protocol ng ospital. Ngunit pagdating nila sa lobby, dahan-dahan itong tumayo suportado ng braso ni John. Gusto niyang lisanin ang lugar na yon gamit ang sarili niyang mga paa. Bawat hakbang ay may pag-iingat, ngunit bawat isa ay isang deklarasyon ng kalayaan. Sinalubong sila ng 3 maliliit na puwersa ng kalikasan. Mama, sigaw ni Mia, yumakap sa binti ni Camille. Dahan-dahan, saway ni Aya, ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay abot tenga. Si Zoe naman ay tahimik lang na hinawakan ang kabilang kamay ng kanyang ina na para bang tinitiyak na totoo nga itong naroroon at hindi na muling mawawala. Ang biyahe pa uwi ay puno ng kwento at tawanan. Ikinuwento ng mga bata ang lahat mula sa hugis ng mga ulap hanggang sa langgam na nakita nila sa sahig. Si Camille ay nakikinig lang, ang kanyang puso ay sumasayaw sa tuwa. Paminsan-minsan ang kanyang mga mata ay nagtatagpo sa mga mata ni John sa rearview mirror. Isang ngiti, isang pagtango, isang pangunawa na hindi na nangangailangan ng salita. Hindi sila bumalik sa maliit na apartment ni Camille. Gaya ng napag-usapan, dumiretso sila sa penthouse. Pagbukas ng pinto, isang bagong tanawin ang bumungad kay Camille. Ang dating malamig at minimalistang sala ay nag-iba na. Ang mamahaling glass sculpture sa sulok ay nawala, pinalitan ng isang makulay na playmat na puno ng mga laruan. Ang pader na dati may isang malaking abstract painting ay puno na ngayon ng mga guhit na idinikit gamit ang tape, mga stick figures, bahaghari at isang malaking dilaw na araw. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa dulo ng pasilyo. Ang pinto na dati patungo sa home office ni John ay nakabukas. Sa loob, ang malaking lamesang gawa sa mahogany ay nawala. Ang mga bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa negosyo ay pinalitan ng maliliit na estante
na puno ng mga librong pambata. May isang maliit na mesa at upuan para sa pagguhit, isang bahay-bahayan, at sa sahig, isang malambot na carpet na may disenyo ng kalsada. "John!" Bulong ni Camille, hindi makapaniwala sa nakikita. Nagkibit-balikat lang si John. "Hindi ko na masyadong ginagamit ang opisina." Sabi niya na para bang hindi iyon isang malaking bagay. Ngunit alam ni Camille kung ano ang isinuko niya. Isang simbolo ng kanyang dating buhay, isang sakripisyo. Ang unang gabi nila bilang isang buong pamilya ay perpektong magulo. Para sa hapunan, nagluto si John ng spaghetti. Iyon lang ang alam niyang lutuin bukod sa pritong itlog. Nagpumilit ang mga bata na tulungan siya. Ang resulta, mas maraming sarsa ng spaghetti ang napunta sa sahig at sa kanilang mga damit kaysa sa plato. Sa gitna ng kalat, tumawa si Camille, isang tawang malakas, malaya at walang pag-aalinlangan. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa loob ng penthouse na yon. Isang tunog na mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kayamanan ni John. Pagkatapos ng hapunan, oras na para matulog. Sa guest room, 2 bagong bunk bed ang nakatayo, kumpleto sa mga kumot na may disenyo ng cartoon characters. Pero sa unang gabing iyon, walang gustong matulog ng mag-isa. Nagsiksikan silang 5 sa malaking kama sa master's bedroom. Si John sa isang gilid, si Camille sa kabila, at ang 3 bata ay nasa gitna na, parang mga sardinas sa lata. Ang kanilang maliliit na hininga ay naghahalo sa hangin. Nagbasa si John ng isang kwento tungkol sa isang oso na nawala ngunit nakawi rin sa kanyang pamilya. Bago matapos ang kwento, isa-isa na silang nakatulog. Naiwan si John at Camille, nagising nakahiga sa dilim, nakikinig sa payapang paghinga ng kanilang mga anak. "Salamat, John." Bulong ni Camille, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Salamat sa paghahanap sa amin kahit hindi namin alam na nawawala kami." Hindi sumagot si John. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Camille sa ibabaw ng mga natutulog na bata at pinisil ito. Sa hawak na yon, lahat ng sakit ng nakaraan at takot sa hinaharap ay tila naglaho. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang sandaling ito. Lumipas ang mga linggo. Ang kanilang buhay ay naging isang sayaw ng pag-aangkop. Natutunan ni John kung paano magtali ng buhok at kung paano sagutin ang mga tanong na walang katapusan. Muling natutunan ni Camille kung paano magtiwala at kung paano tanggapin ang tulong. At ang mga bata, natutunan nila na ang salitang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa presensya, pag-aalaga at pagmamahal. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit, nakita ni John ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, naroon ang singsing na ibinato sa kanya ni Bianca. Kumikinang pa rin, mamahalin pa rin, ngunit wala na itong bigat. Isa na lang itong piraso ng metal at bato, isang alaala ng isang buhay na hindi para sa kanya. Kinuha niya ito, naglakad papunta sa balkonahe kung saan nakaupo si Camille, pinapanood ang mga bata na naglalaro sa ibaba, sa hardin ng gusali. Naupo siya sa tabi nito. Hindi niya sinabi kung saan galing ang singsing, hindi na kailangan. "Camille." Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at sigurado. "Alam kong masyado pang maaga. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin, pero gusto kong malaman mo." Inabot niya ang kamay ni Camille. "Ayoko nang maging CEO ng mundo mo. Gusto kong maging kasama mo, kakampi, kaibigan. Gusto kong maging asawa mo kung papayagan mo ako." Hindi niya isinuot ang singsing sa daliri nito. Sa halip, binuksan niya ang palad ni Camille at dahan-dahang inilagay ang singsing doon. "Walang pressure," sabi niya. "Itago mo lang. At kapag handa ka na, kapag handa na tayong pareho, sabihin mo sa akin." Tiningnan ni Camille ang singsing sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumingala kay John. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng kagalakan. Hindi siya sumagot ng oo. Hindi pa.
Sa halip sumandal siya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni John. Sa ibaba ang tawa ng kanilang mga anak ay umaakyat sa hangin kasama ng huni ng mga ibon. Tingnan mo'y bulong ni Camille itinuro ang isang papel na nakadikit sa salamin ng sliding door. Isang drawing, ginawa ni Aya, kinulayan ni Mia at nilagyan ng sticker ni Zoe. 5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahay na may tsimineyang naglalabas ng usok na hugis puso. Sa ilalim nito, sa sulat na pambata, nakasulat ang isang salita, tahanan. Tinitigan nila ang drawing. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, ang kanilang mga puso ay payapa. Hindi ito ang perpektong pagtatapos na tulad sa mga fairy tale. Marami pang pagsubok na darating, marami pang sugat na kailangang maghilom. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, habang pinagmamasdan ang kanilang magulo, maingay, at napakagandang buhay, alam nila ang isang bagay nang may buong katiyakan. Nasa bahay na sila. Sa wakas, nakauwi na sila. Ang unang buwan nila bilang isang pamilya ay isang magulo, ngunit magandang panaginip. Ang penthouse na dati isang malamig na monumento ng tagumpay ay napuno ng tunog na matagal nang hinahanap ni John, ang ingay ng buhay. Ang mga umaga ay nagsisimula sa amoy ng sinangag at ang munting debaat kung sino ang unang maliligo. Ang mga gabi ay nagtatapos sa pagbabasa ng kwento kung saan ang boses ni John at ang malambing na himig ni Camille ay nagsasalitan habang ang 3 maliliit na katawan ay dahan-dahang dinadala ng antok. Sa mga sandaling iyon, tila ang mundo sa labas ay hindi umiiral. Ang kanilang munting universo ay sapat na, ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay at ang mga anino ng nakaraan ay may mahahabang galamay. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono. Isang umaga ng Lunes, habang naghahanda si John para sa kanyang unang pagdalo sa isang board meeting sa loob ng mahigit 1 buwan, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Sandoval. John, may problema tayo. Sabi ng abogado, ang kanyang boses ay walang karaniwang kumpiyansa. Tingnan mo ang front page ng The Daily Scoop. Ang The Daily Scoop ay isang tabloid na kilala sa mga eskandalosong balita tungkol sa mga mayayaman at sikat. Hindi nagbabasa si John ng basura, ngunit sa pagkakataong ito, binuksan niya ang online na version nito. At doon sa harap ng kanyang mga mata, sumabog ang isang bomba. Ang headline ay malaki at mapanira, bilyonaryong tagapagmana biktima ng isang mapanlinlang na ina. Ang nakatagong kwento sa likod ng biglaang pamilya ni John Reyes. Sa ilalim nito isang luma niyang litrato, kasama si Bianca sa isang high society event, magkatabi sa isang litrato ni Camille, nakuha mula sa malayo isang kuha, kung saan mukha siyang pagod at gusgusin papalabas ng isang grocery store. Ang pagkakaiba ay sinadya. Ang mensahe ay malinaw. Binasa ni John ang artikulo, ang kanyang mga kamay ay nagiging yelo sa bawat salita. Ang kwento ay perpektong hinabi, puno ng mga kalahating katotohanan at malisyosong kasinungalingan. Ayon sa isang source na malapit sa pamilya, alam na alam ni John kung sino si Camille ay isang oportunista na nabuntis para makakuha ng pera. Nang hindi ito makuha, umalis ito at bumalik lamang nang malaman na si John ay mas mayaman na. Ang kanyang aksidente ay isang kaduda-dudang pangyayari na ginamit niya para maawa si John at makuha ang simpatiya nito. Si Bianca ay inilarawan bilang ang kaawa-awang biktima, ang tunay na pag-ibig na itinapon para sa isang makasalanang nakaraan. Ang bawat pangungusap ay isang patak ng lason. Hindi nito direktang pinangalanan si Imelda, ngunit ang kanyang kamay ay bakas sa bawat salita. Ito ang kanyang ganti. Hindi na ito isang direktang pag-atake, kundi isang pagwasak sa reputasyon, isang pagpatay sa karakter. John, nariyan ka pa ba? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Linisin mo to, Alex. Utos ni John ang kanyang boses
ay bumalik sa pagiging malamig at walang awang CEO. Tawagan mo ang legal team, kausapin mo ang PR, mag-file ka ng libel, patahimikin mo sila, gawin mo ang lahat. I don't care about the cost. Agad John. Ibinaba ni John ang tawag. Ang unang instinct niya kontrolin ang sitwasyon. Ayusin ang gulo. Ito ang alam niyang gawin. Ito ang kanyang sandata. Paglingon niya nakita niya si Camille na nakatayo sa may pintuan ng kusina, hawak ang isang tasa ng kape. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang muka. Narinig nito ang tigas sa kanyang boses. Anong problema? Mahinang tanong ni Camille. Ngumiti si John isang pilit na ngiti. Wala. Problema lang sa opisina. Alam mo na business as usual. Nagsinungaling siya. Hindi para saktan ito, kundi para protektahan. Sa kanyang isipan, inililigtas niya ito mula sa sakit na dulot ng maruming laro ng kanyang ina. Ngunit si Camille ay hindi na ang babaeng madaling maniwala sa mga kasinungalingan. Nakita niya ang anino sa mga mata ni John. Nang araw na yon, habang nasa daycare ang mga bata at nasa meeting si John, hindi mapakali si Camille. May kung anong bumabagabag sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop, isang lumang modelo, na dala niya mula sa dati niyang apartment. Nag-type siya ng isang pangalan sa search bar, John Reyes, at doon nakita niya ito. Ang headline, ang mga litrato, ang lason, ang bawat salita sa artikulo ay isang sampal. Bawat pangungusap ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Oportunista, mapanlinlang, pabayang ina. Sinisira niya ang pangalan ni John. Ang mga salitang sinabi sa kanya ni Imelda, 5 taon na ang nakalipas ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, ngayon ay isinisigaw na ng buong mundo para mabasa. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha, pumapatak sa keyboard ng laptop. Nanginginig siyang isinara ito. Humiga siya sa kama ni Yakap, ang kanyang mga tuhod. Ang malawak at magandang silid ay biglang naging isang kulungan. Muli, naramdaman niya ang pakiramdam na yun ang pakiramdam na isa siyang dumi, isang pagkakamali, isang bagay na dapat itago. Nang umuwi si John ng gabing iyon, dala ang isang malaking bouquet ng rosas, nadama niya agad ang panlalamig sa hangin. Tahimik ang bahay. Nakita niya si Camille sa sala, nakaupo sa dilim nakatingin sa labas ng bintana. Camille, hindi ito lumingon. Nabasa ko. Sabi niya ang kanyang boses ay walang buhay. Natigilan si John. Ang mga rosas ay tila naging napakabigat sa kanyang kamay. Camille, makinig ka. Isang basurang tabloid lang yan. Nakausap ko na ang mga abogado. Bukas mawawala na yan sa internet. Hindi yan ang punto, John. Sa wakas lumingon ito at nakita ni John ang sakit sa mga mata nito. Ang punto ay, totoo hindi ba? Totoo na sinisira kita. Sabi ni Camille tumayo. Tingnan mo ako, John. Isang babaeng walang trabaho, may 3 anak. At ikaw si John Reyes. Ang pangalan mo ay ginto. At ngayon, dahil sa akin, kinakaladkad ito sa putik. Hindi yan totoo. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Camille ang unang pagsigaw niya sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaninang umaga? Dahil ba alam mong ganito ang mararamdaman ko? Dahil ba gusto mong ayusin ang lahat? Na parang isa sa mga problema mo sa kumpanya, John. Hindi ako isang masamang investment na kailangan mong iligtas. Tao ako at nasasaktan ako. Pinoprotektahan lang kita. Sigaw pabalik ni John, ang kanyang frustrasyon ay sumasabog na. Hindi. Ang ginagawa mo ay pagdedesisyon para sa akin. Ipinaparamdam mo sa akin na mahina ako, na wala akong karapatang malaman ang mga problemang ako mismo ang dahilan. Ito na ang unang tunay nilang pag-aaway. Hindi ito tungkol kay Imelda o kay Bianca. Ito ay tungkol sa kanila. Tungkol sa mga lamat sa kanilang pundasyon. Ang kanyang pangangailangan na kontrolin at ang kanyang malalim na sugat ng pagiging hindi karapat-dapat. Sa gitna ng kanilang sigawan,
Isang maliit na tunog ang pumutol sa tensyon. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto ng mga bata si Aya. Yakap-yakap niya ang kanyang unan, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Hindi siya umiiyak. Mas malala pa roon. Mukha siyang isang maliit na sundalo na naghihintay ng pagsabog ng bomba. Nag-aaway po ba kayo? Tanong niya sa isang nanginginig na boses. Dahil ba sa akin, may ginawa po ba akong masama? Ang tanong ng bata ay parang isang kutsilyong tumusok sa puso nina John at Camille. Agad na nawala ang kanilang galit, napalitan ng isang alon ng hiya at pagsisisi. Ang laso na ikinalat ni Imelda ay hindi lang sila ang sinasaktan. Umaabot na ito sa mga pinaka-inosenteng biktima ng kanilang digmaan. Ang tanong ni Aya ay isang malakas na sampal ng katotohanan. Sa isang iglap, ang kanilang personal na sakit ay naging pangalawa na lamang sa takot na nakikita nila sa mga mata ng kanilang anak. Si Camille ang unang kumilos. Mabilis siyang lumapit kay Aya at lumuhod. Hindi baby, hindi. Sabi niya ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pagtiyak habang niyayakap ang nanginginig na katawan ng bata. Walang-wala kang kasalanan. Kahit kailan hindi ikaw ang dahilan. Ang mga matatanda lang minsan nag-uusap ng malakas. Lumapit din si John, ang kanyang puso ay dinudurog ng pagsisisi. Naupo siya sa sahig, sa tabi nila, bumubuo ng isang maliit na bilog ng pamilya sa gitna ng malawak at madilim na sala. Hinaplos niya ang buhok ni Aya. Ang mami mo ang tama, champ. Pasensya na kung natakot ka namin. Dinala nila si Aya pabalik sa kanyang kama kung saan mahimbing nang natutulog sina Mia at Zoe. Matagal silang nanatili roon, pinagmamasdan ang payapang paghinga ng kanilang tatlong anak. Ang kanilang mga anak ang sentro ng kanilang mundo, ang dahilan ng lahat ng ito. At muntik na nilang hayaang masira sila ng lason mula sa labas. Nang bumalik sila sa sala, ang galit ay napalitan na ng isang mabigat at malungkot na pag-unawa. Patawad, sabay nilang sabi. Isang maliit at malungkot na tawa ang kumawala sa kanila. Naupo si Camille sa sofa at naupo si John sa tabi niya, ngunit may kaunting espasyo sa pagitan nila, isang espasyong puno ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Si John ang unang nagsalita. Tama ka. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay mahina. Naging CEO ako, hindi partner. Sanay akong mag-utos, mag-ayos, magtago ng problema. Akala ko, sa paggawa nun pinoprotektahan kita. Pero ang totoo, pinoprotektahan ko ang sarili ko. Mula sa pakiramdam na wala akong kontrol. Tumingin siya kay Camille, ang kanyang mga mata ay puno ng isang kahinaang hindi pa nito nakikita dati. Natatakot ako, Camille. Natatakot akong baka isang araw maniwala ka sa mga sinasabi nila at iwan mo ako. Ang pag-amin na yon ay bumasag sa huling piraso ng yelo sa puso ni Camille. Umusog siya palapit, inaalis ang espasyo sa pagitan nila. At ako naman. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong. Hinayaan kong tukuyin ako ng nakaraan. Sa loob ng 5 taon, ako lang ang sandala ng mga anak ko. Ako ang matapang. Pero sa loob-loob ko, laging nandoon ang boses ng nanay mo. Sinasabing hindi ako sapat na isa akong pagkakamali. Nang mabasa ko ang artikulong yon, parang bumalik lahat. At sa halip na pagkatiwalaan kita, itinulak kita palayo. Hinawakan niya ang kamay ni John. Hindi na dapat ganito. Hindi na tayo pwedeng magtago. Hindi na tayo pwedeng matakot. Anong gagawin natin? Tanong ni John. Kahit anong gawin ng mga abogado ko, laging may lalabas na bagong kwento. Ang nanay ko, hindi siya titigil. Kung ganon, sabi ni Camille, isang bagong kislap ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Huwag na tayong magtago, harapin natin sila. Paano? Ang kwentong yan, sabi ni Camille tumutukoy sa tabloid, ay kwento niya. Panahon na para ilabas natin ang ating kwento, ang totoong kwento.
Kinabukasan isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa ni John. Hindi niya tinawagan ang kanyang mga abogado. Hindi niya tinawagan ang kanyang PR team. Tinawagan niya si Jessica Soho, ang pinakarespetado at pinagkakatiwalaang broadcast journalist sa bansa. Humiling siya ng isang eksklusibong panayam. Walang bayad. Walang kondisyon. Nang gabing iyon, hindi sa isang malamig na TV studio, kundi sa loob mismo ng kanilang penthouse na ganap ang panayam. Ang set ay ang kanilang sala. Ang background ay ang mga guhit ng mga bata na nakadikit sa pader. Umupo silang dalawa magkatabi sa sofa, hindi bilang isang bilyonaryo at ang kanyang misteryosong babae, kundi bilang si John at si Camille, bilang mga magulang. Si Jessica sa kanyang mahinahon, ngunit matalas na pamamaraan ay nagtanong ng lahat. Tungkol sa kanilang nakaraan, tungkol sa paghihiwalay, tungkol sa mga bata, tungkol sa eskandalo. At sa unang pagkakataon, sinabi nila ang lahat. Hindi nila siniraan si Imelda. Hindi nila kailangang gawin. Sinabi lang nila ang katotohanan. Umalis po ako noon dahil naniwala akong iyon ang tama para kay John. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng dignidad. Pinaniwala po akong isa akong hadlang at minahal ko siya ng sapat para palayain siya. At ako naman ay isang hangal, sabi ni John nakatingin sa kamera na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Isang hangal na hinayaang mawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Hindi biktima si John Reyes. Si John Reyes ay isang taong binigyan ng pangalawang pagkakataon na maging isang ama at isang tunay na partner. Ang pinakatumatak na sandali ay nang lumabas ang tatlong bata mula sa kanilang kwarto na sinundo ng kanilang tita Eileen para dalhin sa sala. Hindi sila na-coach, naging natural sila. Umupo si Mia sa kandungan ni Camille, sumandal si Zoe kay John, at si Aya ay tumayo sa pagitan nilang dalawa, inilagay ang isang kamay sa balikat ng kanyang ina at ang isa pa sa kanyang ama. Ano ang pamilya para sa inyo? Tanong ni Jessica sa mga bata. Sumagot si Aya sa simple at tapat na paraan ng isang bata. Ang pamilya po ay kapag magkakasama kami. Yun lang po. Ang panayam ay umirik kinagabihan. Naging viral ito. Ang buong bansa ay naging saksi sa kanilang kwento. Ang opinyon ng publiko na kanina'y hinuhusgahan sila ay biglang bumaliktad. Ang simpatiya ay napunta sa kanila. Isang pamilyang hindi perpekto, ngunit totoo. Hindi na muling nagsalita si Imelda. Ang kanyang sandata, ang opinyon ng publiko, ay inagaw mula sa kanya. Ang kanyang mga kasinungalingan ay walang kapangyarihan laban sa isang katotohanang sinabi ng may pagmamahal. Nang gabing iyon, matapos ang lahat, habang natutulog na ang mga bata, tumayo si John at Camille sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Kinuha ni Camille ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, ang sing-sing. Handa na ako. Sabi niya iniaabot ito kay John. Kinuha ni John ang sing-sing, ngunit sa halip na isuot ito sa daliri ni Camille, hinawakan niya lang ito sa kanyang palad. Ako rin, sabi niya. Handa na akong maging karapat-dapat para dito. Para sa'yo. Hindi na nila kailangan ng sing-sing sa sandaling iyon. Ang kanilang pangako sa isa't isa ay nasubok na sa apoy. Hindi na sila si John at si Camille na pinagtagpo ng tadhana. Sila na ngayon ay ang pamilya Reyes. Isang pamilyang binuo hindi ng perpektong simula, kundi ng isang pagpili ang pagpiling harapin ang bawat bukas, magkasama, hawak kamay, nagsasabi ng kanilang sariling kwento sa kanilang sariling paraan.